Magandang araw sa lahat. Ako si Trisha Lee G. Diao at ngayon tatalakayin natin ang Aralin 6, Mahusay na Pinuno, Ano ang Sikreto? Ang nating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagbibigay kahulugan sa salita batay sa sitwasyon. May ideya ba kayo kung ano ito? Tama. Ito ay isang paraan ng pagbibigay kahulugan sa salita batay sa sitwasyon. Iba-iba ang sitwasyon na maaangkop ang salitang dapat gamitin. Ang ibig sabihin nito ay ang pagbibigay kahulugan sa salita batay sa sitwasyon ay isang paraan ng pag-uunawa kung saan binibigyan ng kahulugan ang salita ayon sa konteksto ng pangungusap at hindi lang sa literal o diksyonaryo. Nandito na tayo sa halimbawa at yan kita ng karunungang walang kapantay maging sa nauna, maging sa sunod-sunod pa sa iyo. At ang salita, karunungang walang kapantay. Ano kaya ang sitwasyon at kahulugan nito? If sinabi nyo na pinagkauluban si Solomon ng kaibigang karunungan, tama kayo? At ang kahulugan nito ay kalituhang natatangi o walang kasintulan. At yun lang ang pagbibigay kahulugan sa salita batay sa sitwasyon. At pumunta naman tayo sa pangalawang paksa. Ang pangalawa nating paksa ay sanaysay na nagsasalaysay. May ideya ba kayo? Kung ang ideya niyo ay ang sanaysay na nagsasalaysay ay naglalahad ng pagkakasunod ng pangyayari na may kasamang pananaw ng may akda. Layunin nitong magbigay ng katotohanan ng karanasan at kaalaman. Taglay nito ang kalinawan, katiyakan, kaugnayan at diin. So, ang sanaysay na nagsasalaysay ay parang maikling kwento na naglalahad ng mga pangyayari ng sunod-sunod. Maaari din itong may kasamang opinyon o reaksyon ng sumulat. Layunin nito na magturo, magbigay aral, at magdagdag ng kaalaman sa mababasa. Dahil alam niyo na kung ano ito, punta na tayo sa pangatlong paksa. Pero, alam niyo ba kung ano ang pangatlong paksa? So, punta na tayo. Kung ang sinabi niyo ay paghihinuha sa layunin ng kausap o kakayahang paggramatik, tama kayo. Ngunit alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay isang kakayahang komunikatibo, ang pag-alam sa layunin ng kausap, tiyak na mahalaga ang bawat sasabihin niya. Namamagitan sa nag-uusap ang pagkaroon ng unawaan upang magtagumpay sa layuning inaasahan. So may ideya ba kayo kung ano ang paghihinuha sa layunin ng kausap o kakayahang paggramatik? So, ang ibig sabihin nito ay hindi lang tumitingin sa literal na kahulugan ng salita, kundi pati na rin sa tunay na mensahe o ipinapapahiwatig ng kausap batay sa sitwasyon. So, bali sa simpleng salita ay hindi ka nagbabase sa kung ano ang literal na kahulugan nito, kundi kung ano talaga ang ipinapahiwatig ng pangungusap. So, upang mas mauunawaan nyo talaga, magbibigay ako ng
halimbawa. Madalawa tayong halimbawa at ang unang halimbawa ay hindi kita nakita at nawala ang pitaka ko sa iyong paningin. Ano kaya ang kakayang paggramatik nito? Ops. Huwag niyong sabihin na ang hindi kita nakita ay invisible ka sa aking paningin o hindi talaga kita nakita. At sa pangalawa ay nawala ang pitaka ko. Nawala talaga ang pitaka ko. Hindi. Iba ang literal na kahulugan at kakayahang paggramatik. Pero ang mga salita nitong sa kakayahang paggramatik ay may iba-iba rin silang kahulugan. At ang mga kahulugan nito ay sa hindi kita nakita, sa kakayahang paggramatik, ang ibig sabihin nito ay humihingi siya ng patawad dahil hindi niya napansin o nasalubong ang kausap. At sa number 2 naman ay nawala ang pitaka ko. Sa kakayahang paggramatik, ang ibig sabihin nito ay maaaring nagpapahiwatig ang pakikiusap na tulungan siya o posibleng nanghihiram ng pera. So yun sa kakayahang paggramatik. Yun ang kanilang mga kahulugan. Kaya alam nyo na kung ano ang literal at paggramatik na kahulugan. O sa Ingles ay idiom. Kung ito pa ay over the moon, sa literal nito ay nasa itaas sa moon. Pero kung sa paggramatik ito, or sa kakayang paggramatik, ang ibig sabihin nito ay napakasaya mo. So, kagaya rin ito ng idiom. So, doon nga nagtatapos ang ating paksa. Dahil yun ang pinakahuli. May summary tayo dito. Una, ang pagbibigay kahulugan sa salita batay sa sitwasyon. Ang summary nito ay ang kahulugan ng salita ay nagbabago sa konsepto ng pangungusap. Yon. Yung maiiba yung kahulugan ng salita batay sa sitwasyon. Kung ano talaga ang pangungusap ay madadala rin ang salita. So ang halimbawa nito ay pinakamabigat na tungkulin o pinakamalaking responsibilidad. So, sa pangalawang summary naman ay ang sanaysay na nagsasalaysay. Ito ay uri ng sanaysay na naglalahad ng magkakasunod-sunod na pangyayari, may kasamang pananaw o reaksyon ng may akda. Layunin nitong magbigay kaalaman, katotohanan, karanasan at pag-unawa. Katangian nitong kalinawan, katiyakan, kaugnayan at diin. So, yun ang sanaysay na nagsasalaysay. Ito ay parang maikling kwento na nagkakasunod-sunod ang pangyayari. Ang pangatlo naman natin ay yung kakayahang paggramatik. Dito, kakayahang unawain ang tunay na ibig sabihin o ipinapahiwatig na pangungusap. Mahalaga ito para sa malinaw na komunikasyon at wastong pakikipag-ugnayan. At doon na nga nagtatapos ang ating pagtatalakay. Salamat sa iyong panunood at sana'y may natutunan kayo. That's all. Thank you.